Ako si Maria at ito ang aking kwento. Lumamlam ang tingin ni Daniel at dahil nakapaling ang ulo ng asawa sa ibang direksyon ay mas natitigan niya ng mabuti. Ang pawis sa leeg nitong unti-unting dumadaloy pababa. Tila nang aakit hanggang sa namalaya na lamang niya ang sariling inilapit ang muka at dinilaan ng leeg nito. Napapiksi si Kara at nagtangkang lumayo, ngunit niyakap na niya ito ng mahigpit sa bewang, saka kinabig sa batok para pumirmi. Sandaling nagpumiglas ngunit kahit noon pa man ay wala nang panama sa lakas ni Daniel, kaya kusa ring tumigil. Mahigpit ang kapit ni Kara sa sink habang patuloy siyang hinahalikan sa dibdib. Kulang na nga lang ay punitin ang suot niyang damit. Bago pa nitong magawa ay pinigilan na niya ito sa kamay, kaya tinignan siya ni Daniel ng masama. "Huwag mong sirain ang damit," aniya, at siya na mismong kusang naghawi ng suot niyang palda. Bumaba naman ang tingin ni Daniel sa lantad niyang underwear. Mas lalong nagbaga ang tingin nito. Tuluyang napayakap si Kara at mariing kinagat ang ibabang labi. Inangkin siya ni Daniel nang walang ingat at sa ganun pang posisyon. Ramdam niyang panggigigil nito hanggang sa tuluyang makontento. Nang matapos ay halos lupaypay na napasandal sa salamin si Kara. Gusto niyang abutin at isuot ang underwear na nakasabit sa isa niyang paa pero hindi niya maabot. Hinahabol niya pa ang sariling hininga kaya si Daniel nang gumawa matapos siyang linisan. Nakuha pa nga nitong ayusin ang palda at nagulo niyang damit. Pagkatapos ay tahimik itong kumuha ng towel at nag-shower. Nanginginig ang tuhod na lumabas sa banyo si Kara at nahiga sa kama. Ilang minutong lumipas ay nakapagbihis na si Daniel at patungo sa kumpanya. Pagkasakay sa kotse ay kaagad na nigarilyo na kanina pa gustong gawin, ngunit nagpigil at nasa kwarto si Kara. Habang humihit-hit at pinagmamasdan ng usok na nanalaho sa hangin, ay muling sumagi sa isip ang sinabi ng asawa. Kung kaya niya bang mahalin si Kara? Gusto niyang matawa na ewan. Lumaki siya sa pamilyang emotionally distorted. Hindi niya alam kung paano magmahal at wala ring planong magmahal. Pero isa lang ang nais niya. Gusto niya ang affection na ibinibigay sa kanya ni Kara na dati wala naman siyang pakialam. Naguguluhan na si Daniel sa sarili at iniisip na epekto lang marahil ng pagkakabasa ng diary ng asawa dahil nagugustuhan niya kung paano ito naghabol noon at mauhaw sa pagmamahal niya. Nakaka-boost sa pagkatao at pagkalalaki niya. Nagpatuloy ang malamig na pakikitungo ng mag-asawa sa isa't isa hanggang sa tuluyang hindi umuwi si Daniel sa bahay, maging sa kumpanya. Hanggang isa na namang iskandalo ang lumabas tungkol kay Daniel. Nakuhanan itong kasama si Brenda sa kotse at nagtungo sa isang magarang bahay na pagmamay-ari mismo ng businessman. Ang haka-haka pa ay binili ni Daniel ang bahay para kay Brenda. Kaya marami ang nalilito kung ano nga bang papel ni Samantha sa buhay ng businessman. Ang lumalabas kasi parang panandali ang kaligayahan lang ang nangyari sa dalawa. Ngunit si Brenda pa rin ang pinili sa kabila ng kondisyon nito. Samantalang natutuwa naman si Brenda sa kumakalat na balita tungkol sa kanila ni Daniel. Ngunit hindi si Lorna na may agam-agam dahil tuluyan ng nakikilala sa publiko ang anak. "Sigurado ka bang walang sino man ang nakakaalam na nangyari noon, anak? Na hindi naman talaga ikaw ang dahilan ng muling pagkagising ni Daniel sa koma?" Sa tanong ng ina ay nakaramdam ng kaba si Brenda na kahit silang dalawa lang naman ang naroon at walang ibang tao ay nagpalinga-linga pa rin siya sa paligid. Oo naman ma, sa tingin niyo ba ay magtatagal ako sa piling ni Daniel kung may ibang nakakaalam? Maliban sa atin ay wala na, kaya lagi kayong mag-iingat sa sasabihin niyo at baka madulas pa kayo sa harap ni Daniel. Napanatag naman si Lorna at nakuha pang halikan sa buhok ang anak. Katok sa pinto ang nagpalingon kay Kara. Ilang sandali pa ay pumasok ang katulong para sabihing handa na ang sasakyan.
Papunta siya ngayong araw sa opisina ni Margo Mendez. Ay ma'am, may pinapunta po ditong assistant si sir para kumuha ng ilang damit niya. Saad ng katulong. Sa madaling salita ay wala pang balak umuwi si Daniel. Kumuha naman siya ng damit at ibinigay sa katulong. Ngunit nagbagong isip at napagpasyahang siya na lamang ang magdadala sa assistant. Gusto niyang makilala kung sinong pinadala ng asawa. Walang ka-idea na ang kotseng nakaparada sa labas na minamaneho na naturang assistant ay sakay mismo sa loob si Daniel. Dahil tinted ang bintana, ay hindi siya kita ni Kara na lumabas ng bahay at binigay ang kailangang damit. Napansin niya na may sinabi ang asawa ngunit hindi niya marinig ang pinag-uusapan. Pagbalik ng assistant ay kagad siyang nagtanong. Anong pinag-usapan niyo? Sa tono ng boses ay kinabahan ng assistant at maingat na sumagot. Nasabi lang po niya mabuti raw at napaaga ako ng dating at may pupuntahan siya. Kung nagkataon hindi niya po ako mahaharap. Kumunot ang noo ni Daniel at muntik pang magreklamo kung bakit ang haba ng pinag-usapan ng dalawa. Magmaneho ka na, utos niya na lamang. Dali-dali namang binuhay ng assistant ang kotse at umalis na sa lugar. Bago magtanghali ay nakarating na si Kara sa opisina ni Margo Mendez. May kalakihan ng lugar ngunit makalat tingnan dahil sa nakatambak at sa lansan ng mga dokumento. Ang sadya ni Kara ay ang tungkol sa kaso ng kapatid. Ngunit habang tumatagal ay napunta ang usapan tungkol sa divorce. Naguluhan si Kara dahil ang asawa niyang totoong kliyente ni Mendez ngunit kinukumbinsi siya nitong makipag-divorce. May kinuha pa nga ito sa drawer at pinakita sa kanyang divorce papers na dati niyang pinadala kay Daniel ngunit hindi na naibalik. Paano to napunta sa'yo? Ani Kara. Sa halip na sumagot ay tumingin si Margo sa kamay niyang natatakpan ng suot na damit. Parang gustong makita ang peklat sa palapulsuhan. Nung isang araw ay may nagpunta ditong isang doktor. Nagtanong siya ng tungkol sa divorce kahit na single naman siya. Kwento ni Mendez. Sa hindi malamang dahilan ay biglang sumagi sa isip niya ang kaibigang si Peter. Yung tungkol lang sa kaso ni Kuya ang sadya ko dito. Ani at saka nagbaba ng tingin. Gusto niya mang makawala kay Daniel ay hindi niya nais madami si Margo na siyang pag-asa niya sa paglaya ng kapatid. Tumango naman ito at muling ibinalik ang usapan sa kaso ni Topher. Nang matapos ay nagpaalam na siyang aalis ngunit may pahabol pa si Margo. Ito ang business card ko. In case na magbagong isip mo ay tumawag ka lang at tutulungan kita. Napatitig si Kara sa ibinigay nitong card. Hindi akalaing handa itong tumulong kahit si Daniel pang makakaharap. Nag-angat ng tingin si Kara. Bakit gusto mo akong tulungan? Aniya, dahil talagang naguguluhan siya. Si Daniel ang kliyente mo't kumuha mismo sa'yo para magtrabaho. Pasimpleng umiwas ng tingin si Margo. Sa totoo lang maging siya ay naguguluhan din sa sarili. Sa trabahong ginagalawan ay dapat hindi siya magpadala sa sariling emosyon. Ngunit sadyang hindi lang talaga niya maiwasan lalo pat naalala niya ang yumaong ina nang makita sa ospital ang sugat sa palapulsuhan ni Kara. Ang kaibahan nga lang nito, kumpara sa kanyang ina, nakikita niyang gusto nitong mabuhay. Nakailangan ito ng tutulong para maibsan ng lahat ng pinagdadaan ng hirap. Nakakalungkot man pero naawa siya para kay Kara. Gusto ko lang tumulong, tugon niya sa tanong nito. Tumagal ang tingin ni Kara ngunit hindi na nagtanong at ilang sandali pa ay nagpaalam ng aalis. Habang papalayo sa opisina ni Mendez ay mahigpit niyang hawak sa kamay ang business card na bigay nito. Bawat hakbang ay napapaisip siya kung ipagsasawalang bahala na lang niya ang offer nito o i-consider niya. Ang magandang buhay niya sa piling ni Daniel pero hindi siya masaya. Sinubukan niyang makawala pero ayaw siyang pakawalan nito. Ngunit ngayon ay nakikita na niyang kahit kaunti, isang napakaliit na tsansang may pag-asa pang naghihintay para sa kanya. Sa malalim na pag-iisip ay hindi niya na malayang nasa first floor na siya ng building. Lumabas si Kara sa elevator at naglakad sa revolving door. At hindi inaasahang magkukrus ang landas nila ni Peter. Magkaharap at magkatitigan man sa isa't isa, pero magkaiba sila ng landas na pupuntahan. Paalis siya at papasok naman to sa building gaya ng pakikitungo niya dito.
Wala mang paliwanag ngunit may hinala si Kara na sa opisina ni Mendez ito magtutungo at na-appreciate niya ang concern ni Peter kahit pa hindi niya masusuklian ang pagmamahal nito sa kanya. Hindi dahil sa may asawa na siya, ngunit dahil masyado nang huli ang lahat para sa kanya. Sirang-sira at wasak na ang puso niya para muling buksan para sa iba. Para kay Peter. Bago tuluyang makalabas sa building si Kara ay ngumiti siya ng ubod tamis para sa kaibigan. Humihiling sa hangin na sana'y magkaroon siya ng pagkakataon na makabanding ito gaya ng dati ng mga bata pa lamang sila. Muling makasalamuhang ina nitong si Faith at matikman ang luto nitong gustong-gusto niya. Umaasa si Kara na dumating ang araw na yon. Samantalang sa labas ng building ay may nakaparadang itim na sasakyan na bahagyang nakababa ang bintana. Sapat para malinaw na makita ni Daniel ang asawang nakangiting nagtititigan sa ibang lalaki. Oo, pinasundan niya ito sa driver para alamin kung saan ang lakad nito. Ngunit hindi niya inakalang makikita niyang pangungulila sa mga mata ni Kara, kaya tila may kung anong tumusok sa kanyang dibdib. Hindi niya matanggap na may iba na sa puso ng asawa. Alam niyang sa sariling hindi siya nasasaktan kung hindi disappointed lamang. Dahil sa kanya dati pinapakita ni Kara ang ganong ekspresyon at emosyon. Pero ngayon, hindi na niya matandaan kung kailan huling nakita ang asawa na tumingin sa kanya ng ganoon. Bumalik na tayo sa kumpanya. Utos niya sa driver ilang sandali pa. Habang papalayo ang sasakyan ay napapaisip si Daniel sa nararamdaman ng asawa noon at ang pakikitungo nito ngayon sa kanya. Ibang-iba na talaga. At ang buong akala niya ay okay lang sa kanya ang ganon, pero bakit hindi siya kontento na tila may kulang? Saka lang niya napagtanto na gusto niya ang dating Kara. Yung uhaw sa pagmamahal niya, ngunit paano na niya maibabalik ang dating asawang minamahal siya kung hindi naman sapat ang pera at ibinibigay niyang material na bagay para mahalin siya nitong muli. Pero kung magagawa niyang mas maging mabait at malambing kay Kara, ay baka may pag-asa pa. Makalipas ang 1 linggo ay tuluyan nang umuwi sa bahay si Daniel. Maaliwalas ang itsura na tila hindi galing sa trabaho. Paglabas ng sasakyan ay ang asawa kaagad ang hinanap nito sa katulong. Ngunit bago pa man ito makasagot ay narinig na niya ang musikang tumutugtog sa paligid. Malamyos at magandang pakinggan kaya nagtungo siya sa theater room. Maingat na binuksan ang pinto para hindi maistorbo si Kara na nagva-violin. Nakatalikod to sa kanya at nakalugay ang mahabang buhok na sumasayaw sa bawat galaw. Nilapag niya sa tabi ang dalang suitcase at dahan-dahang lumapit. Nang sapat na ang distansya ay niyakap niya ito mula sa likod sabay dantay ng ulo sa balikat ni Kara. Ang gandang pakinggan ng tinutugtog mo, aniya sa malambing na tono. Samantalang nabigla naman ito sa ginawa niyang pagyakap at muntik pang mabitawan ang violin. Kinuha naman ni Daniel ang instrumento at tinabi habang nakayakap sa bewang ng asawa. Pagkatapos ay pinaharap niya ito sa kanya at unti-unting itinulak patungo sa floor-to-ceiling window si Kara. Matamang nakatitig sa maganda nitong mukha. Ilang araw niyang hindi nakita ang asawa kaya hindi na niya napigilan ang sariling angkinin ang labi nito. Matapos ang marahan na halik ay malambing siyang bumulong. Kamusta ka nitong mga nakaraang araw? Mapagduda namang tumingin si Kara, hindi inaasahan ang kakaibang pagtrato nito. Ayos lang. Hindi na niya natapos ang sasabihin ng inangking muli ni Daniel ang kanyang labi. Ang kaninang marahan na paghalik ay napalitan ng malalim at mapaghanap na halik. Hinawakan pa nito ang batok niya. Kaya nahihirapan si Kara na kumawala. Umatras siya upang makalanghap ng hangin dahil kinakapos na siya, ngunit hindi naman hinahayaan ni Daniel. Hanggang sa kakaatras ay napaupo siya sa sofa. Tumigil naman si Daniel at mariing inilapat ang kamay sa sandalan ng sofa. Saka nagpaalam na gusto niyang mag-make love sila. Nanunuot ang tingin ni Kara dahil kakaiba talagang asawa ngayon na nakuha pang magpaalam para sa ganong bagay na hindi naman talaga nito ginagawa. Bago sa kanyang ganitong approach ni Daniel at kahit na gustuhin niya mang tumanggi, ay wala naman siyang magagawa kaya tumango siya.
Hindi niya gugustuhin pilitin muli. Bahagya niya na munang hinalikan sa pisngi ang asawa para hayaan siyang makaalis saglit. Wait, may kukunin lang ako, saad ni Kara. Marahan namang humaplo si Daniel sa bewang bago ito pakawalan. Relax siyang naupo sa sofa habang nakasunod ang tingin kay Kara. May kung anong kinuha sa drawer. Pagbalik ay may dala na itong tissue. Napakunot noo si Daniel sa dinala ng asawa. Mas lalo pa siyang hindi natuwa nang lumuhod sa harapan niya si Kara at mga hawakan ng suot na belt. Mabuti na lamang at kaagad niya itong napigilan sa kamay. Anong ginagawa mo? Malalim at may babala niyang tanong. Nagangat ng tingin si Kara at direkta siyang tinitigan sa mata. To serve you. Gusto mo hindi ba? Matapos yung sabihin ay umiwas ang tingin si Kara sa kabumulong. Meron ako ngayon pero kung gusto mo talaga ay... Sa isang iglap ay kinulong ni Daniel ang magkabilang pisngi ng asawa gamit ang dalawa niyang kamay. Kapag nasa bahay lang ay hindi nagmi-makeup si Kara. Maganda man ito kapag nakaayos ay mas sigit niyang gusto ang natural nitong ganda. Parang ayaw na niya ngang bitawan na talagang gandang-ganda siya. If you're having your period, I won't force you to make love with me. Hindi ako ganun kahayok. Napakurap si Kara, halatang pagkabigla. Hindi inaasahang sasabihin niya yon dahil alam niyang nabahira na ng masama ang pagkatao niya na ang tingin sa kanya ni Kara isang lalaking walang pakialam sa mararamdaman ng iba basta lang maligayahan. Aminado naman siya sa puntong iyon pero may limitasyon pa rin lalo't may period to. Binitawan niyang malambot na pisngi ni Kara saka hinawakan sa braso at marahang hinila palapit. Napaupo ito sa kandungan niya at kahit na nakaalalay mula sa likod ay halata pa rin hindi ito komportable. Hindi sanay si Kara sa ipinapakita niyang affection. Saka lang niya naisip na never naman talaga siyang naging malambing. Oo, niyayakap niyang asawa pero kapag gusto lang niyang may mangyari sa kanila. Pinagmasdan niya si Kara, hindi siya makuhang tignan. Last time ba, masyado ako naging aggressive. Aniyang tinutukoy ang huling nangyari sa kanila. Sandaling tumingin si Kara pero umiwas din dahil sa kaba. Kahit ilang araw na ang lumipas ay malinaw pa rin sa alaala niya ang ginawa ni Daniel. Ang pagmumura nito at marahas na pamamaraan ay nagbibigay kilabot pa rin sa kanya. Kahit ilang beses pang kumbinsihin ang sariling hindi na dapat, magpa-apekto hindi niya maiwasang matakot. Dahil sa pananahimik ay hinayaan na lamang ni Daniel na walang makuhang sagot sa katanungan. Bagkus ay hinalikan niya ito sa pisngi at noo bilang paglalambing. Matapos ay muli itong hinalikan sa labi. Padampi-dampi lang ng una hanggang sa tuluyang angkinin ng malambot at manamis-namis na labi ni Kara. Unti-unti naman itong nadadala hanggang sa kusa na ring tumugon at sumasabay sa bawat galaw ng kanyang labi. Ni hindi na nga nito na malayang nagawa niyang ipasok ang kamay nito sa loob ng suot niyang damit. Ramdam ni Daniel ang mainit na palad ng asawa sa kanyang tiyan na bahagya pang nanginginig. Ilang sandali pa'y sakalang na-realize ni Kara kung nasa ng isa niyang kamay. Ang naninigas na abs ni Daniel ay parang apoy na pinapainit siya ng gusto. Sa ilang taon nilang mag-asawa ay ito lang ang unang beses na malaya niyang nahahawakan ang katawan nito. Biglang umungol si Daniel. Nanggigigil ng kamay niyang mahipit na nakahawak sa sandalan ng sofa. Nangangating hawakan si Kara at ihiga ng tuluyan. Hubaran at ganap ng angkinin. Nag-alboroto ng ibabang bahagi ng kanyang katawan. Gustong hawakan ng kamay ni Kara at dalhin sa sandata niyang kanina pa naghahandang makipaglaban. Nanginginig na siya sa pananabik. Maging ang tibok ng puso hindi na normal ang pagpintig. Tila anumang sandali ay sasabog hanggang kusa siyang tumigil bago pa mawala ng kontrol. Niyakap na lang ng mahigpit si Kara. How many days left bago mawala ang period mo? Nanigas si Kara sa tanong at nahihiyang sumagot. 2 days. Bumitaw sa yakap si Daniel sa kanapasandal sa sofa. Walang pakialam sa nagulong damit. Matapos ay paakbay na hinila si Kara kaya napasandal ito sa mas kalado niyang dibdib. Hindi ka ba nahihirapan? Ani Daniel. Iniinuman ko naman ng gamot. Tumangutango si Daniel at bahagyang tinapik-tapik ang balikat nitong yakap niya. Matapos ay pumalatak dahil 2 araw pa siyang magtitiis.
Nang marinig yun ni Kara, hindi niya napigilang mangiti. Maya-maya pa ay napapikit siya habang pinapakinggan ng tibok ng puso nitong mabilis ang pintig. Hindi normal kumpara sa dati. Nagiging komportable na siya sa pwesto nang biglang magmulat ng mata at maalalang mga babaeng na in love kay Daniel. Hindi niya maiwasang isipin kung ganito rin ba ito kay Brenda o hindi kaya ay kay Samantha. Ilang minuto silang ganon, tahimik na magkayakap habang malalim ang iniisip. Hanggang sa ilang katok sa pinto ang nagbalik sa kanila sa realidad. Bahagyang binuksan ng katulong ang pinto ngunit hindi na nagtangkang pumasok nang makita silang magkayakap. Sir, ma'am, nakahanda na po ang dinner. Okay, susunod na lang kami, ani Daniel. Tumango ang katulong at sinara ang pinto. Maya-maya pa'y humiwalay sa yakap si Kara at tumayo para lang muling hilahin ni Daniel sabay yakap. Bakit? Akala ko ba magdi-dinner na tayo? Tumitig si Daniel. Matagal at talagang nanunood, kaya maging siya'y napatitig na rin. Gustong alamin ko anong iniisip nito, ngunit hindi niya mahulaan. Sa huli hinayaan na lang niya at pumirmi sa yakap. Pinapakinggan ang tibok ng puso nito. Maya-maya pa'y humahaplos to sa mahaba niyang buhok. Humahalik pa nga sa ulo na siyang labis na ipinagtataka ni Kara. Anong iniisip mo ngayon? Ani Daniel. May halong lambing na sadyang nagpapagulo sa isip niya. Kalaunan ay kusa siyang humiwalay sa yakap. Lumayo siya ng husto para hindi maabot ni Daniel. Mabuti na lang at napansin niya ang suitcase nito at mabilis na kinuha. Dadaling ko lang to sa kwarto. Ang mas mabuti pa, mauna ka na sa dining area. Bago tuluyang lumabas ay nilingon siya ni Daniel na nagtaas ng kilay at may kakaibang ngiti sa labi. What? May gusto kang sabihin? Nito, umiling si Kara. Hindi na makuhang itanong ang kakaibang pag-ugaling pinakita nito. Pagkasara ng pinto ay tuluyang naglahong ngiti sa labi ni Daniel. Sa expression pa lang ni Kara ay nahulaan na niya kung anong tumatakbo sa isip nito. Hindi may pagkakailang naguluhan sa pinaparamdam niyang paglalambing. Pero mukhang maganda naman ang kinalabasan dahil nakikita niya sa mga mata na bahagya itong natutuwa. Kung bakit ba ngayon lang niya na-realize na dapat ganito ng pakikitungo niya kay Kara. Kung noon niya pa ginawa iti sana, hindi na ito nagtangkang makipag-divorce at umalis sa piling niya. Gusto nga pala ng mga babae ang gentleman at sweet. Kaya simula sa araw na to ay yun na ang gagawin ni Daniel. Aakto siyang malambing at hindi magtatagal ay babalik ang dating Kara na mahal siya. Kapag nangyari yun ay pwede na silang magkaroon ng anak, which is pabor sa kanya. Ayaw niya man una pero naisip niyang wala na mas babagay pa para sa ganong tungkulin kung hindi ito lang. Bagay kay Kara ang maging ina ng magiging anak niya. Matapos ang dinner ay naligo si Kara habang ang asawa ay nagtungo na muna sa study room. Kasalukuyan siyang naglalagay ng lotion sa katawan nang maalalang pinag-usapan nila ni Mia. Kinuha niya sa bagang business card nito at pinakatitigan. Pinag-iisipan pa rin hanggang ngayon ang alok nitong tulong. Eksaktong bumukas ang pinto kaya nataranta niyang itinago ang card sa drawer. Inipit niya mismo sa pahina ng diary. Anong ginagawa mo? Biglang tanong ni Daniel, lumapit at binuksan ang drawer. Anong tinitignan mo dito? Namula ang tenga ni Kara na tila may gustong itago. Wala lang, bumili ako ng bagong perfume. Pagsisinungaling pa niya. Mabutit meron talaga sa drawer. Really? Saka hinanap ni Daniel ang tinutukoy nitong pabango. Subukan mo nga't aamuyin ko kung bagay ba sa'yo? Agad inispray ni Kara ang perfume sa sarili, lalo na sa likod ng tenga. Yumuko si Daniel para maamoy ng maigi ang pabango. Smells good. Ani ang marahang kinagat ang tenga nito. Daniel, saway ni Kara. My bad, nakakakigil ka kasi. Muntik na akong makalimot. Matapos napansin ng diary, naalalang muling nabasa kaya kinuha niya ito. Gusto pang ang bawiin ni Kara ngunit hindi niya hinayaang maagaw. Nang hindi na ito nagtangkay muli siyang yumukot ni yakap ito sa balikat. Nahihiya kang basahin ko? Ani Daniel. Pero nagawa ko na kaya wag ka nang mahiya pa. Mula sa refleksyon ng salamin ay napansin niyang pamumula ng pisngi ni Kara. Napangiti siya habang sumimangot naman ito at gustong lumayo, ngunit hindi niya hinayaan. Sumama ang tingin ni Kara sa refleksyon ng salamin. Kahit matagal na panahon na nakasulat sa diary, ay nakakahiya pa ring nabasa nito ang kahibangan noon.
Natawa naman si Daniel na binasang muli ang nakasulat sa diary hanggang sa malaglag ang business card ni Mendez. Biglang naniga si Kara sa kinuupuan at naramdaman yun ni Daniel dahil nakayakap pa rin ito sa balikat niya. Kunot noon itong pinulot ng card at nagtanong, "Bakit meron ka nito?" Mentally nagpanik si Kara, natatakot siyang baka makahalata ito sa totoong dahilan kung bakit siya may business card ni Mendez. Hindi niya ito gustong magalit kaya pasimple siyang huminga ng malalim at kinalmang sarili bago sumagot. Nagpunta ako kanina sa office niya at binigyan ako ng business card in case na kailangan ko siyang kontakin tungkol sa kaso ni Kuya. Nakumbinsi naman si Daniel saka nagtanong kung anong naging takbo ng pag-uusap nila ni Mendez. Sinagot naman niya lahat maliban sa offer nitong tulong hanggang sa dinala siya nito sa cloakroom. Nilapag siya sa glass table na nandoon. Masyado nang lumalamig ang mas maputi pa'y magbihis ka na muna habang nagkakwento. Ani Daniel akmang hubaran nito ang suot nitong robe. Naglalagay pa kasi ako ng lotion, ani Kara. Matapos pigilan tuluyang mahubad ang suot niyang robe, napangisi at bahagyang natawa si Daniel dahil para itong bata kung magpaliwanag at sumimangot. Ilang segundo niyang tinitigan ang maganda nitong mukha at tuluyang hindi napigilan ang kurutinang magkabila nitong pisngi. Ang cute! Napakurap si Kara dahil nawiwerduhan siya sa kinikilos ng asawa. Kung makaasta ito, ay parang maganda talaga ang samahan nila. Pero masigit siyang naguguluhan sa sarili dahil nagugustuhan niya ang paglalambing nito lalo nang nakatawa nitong mukha. Mabuti na lamang at tumunog ang cellphone ni Daniel at sa isang iglap ay nawalang maaliwalas at masaya nitong aura. "Yes, Eunice," ani Daniel mula sa kabilang linya. "Good evening, sir. Pasensya sa istorbo pero may emergency sa ospital. Aksidenteng naturukan ng maling gamot ng IV fluids ni Brenda. Nagsusuka po siya at kasalukuyang nagsasuffer ng diarrhea." Sa ngayon po, wala siyang malay. Pinakinggan ni Daniel ang sinabi ng secretary habang nakatitig sa mga mata ni Kara. Gustong makita kung anong magiging reaksyon nito, ngunit nadismaya lang siya sa nakita. "I'll be right there," aniya. Matapos ang tawag ay muling hinarap si Kara na kalmado at hindi makikitaan ng kahit na anong ekspresyon sa mukha. "Pupunta lang ako sandali sa ospital. Huwag mo na akong hintayin at mauna ka nang matulog." Pagkasara ng pinto ay napabuntong hininga si Kara. Pinagpapasalamat na tumawag si Eunice. Dahil kahit gaano pa kalaki ang pagbabago sa pagtrato ni Daniel, ay hindi pa rin maipagkakaila na masigit na matimbang si Brenda. Binalikan niya ang vicinity mirror para muling ibalik ang business card. Kailangan niya itago dahil kakailanganin niya ito pagdating ng panahon. Maging ang diary ay binalik sa drawer. Walang balak itapon dahil kahit puro tungkol sa pagmamahal niya kay Daniel, ang nakasulat ay parte pa rin to na nakaraan niyang nagpapatibay sa kanya ngayon. Sa ospital ay kasalukuyang nasa operating room si Brenda. Ang ina nitong si Lorna ay makikitaan ng pag-aalala para sa anak. Habang si Lorna ay umiiyak at gustong lumapit, ngunit pinipigilan ng ilang staff. "Gumawa kayo ng paraan. Kapag napahamak ang anak ko, isusumbong ko kayong lahat kay Daniel. Mananagot kayo sa kanya," anito. "Iharap niyo sa akin ang taong gumawa nito kung ayaw niyong ipasara ng magiging manugang ko itong ospital," hiyaw ni Lorna. Si Eunice na nandoon ay hindi natutuwa sa iskandalong ginagawa ni Lorna. Nang mapansin si Daniel na papalapit ay sinaway niya ito. "Nandito na si sir, kaya tumahimik ka kung ayaw mong mairita siya sa kaingayan mo." Natigilan si Lorna at hindi na nagtangkang mag-ingay, ngunit nakiusap pa rin. "Daniel, iligtas mo anak ko. Kahit na bilang pagtanaw na lang ng utang na loob sa nagawa niya. Nakikiusap ako. Kahit nahilingin mo pa na lumuhod ako, ay gagawin ko, may ligtas lang siya." Binalingan ni Daniel ang sekretary at nagtanong, "Anong nangyayari?" Kahit nasabi na ni Eunice ang dahilan ay mas gusto niya pang detalyadong salaysay. Pinaliwanag naman ito ang nangyari. Tumawag ng ospital sa kinaukulan pero hindi pa rin mahanap hanggang ngayon ang salarin. Kapag nagising siya, asikasuhin mo kaagad ang paglipat niya sa Romualdez Hospital. Utos ni Daniel. Napatingin si Lorna nang marinig iyon. Ang gusto ni Brenda ay manatili sila sa ospital para maipamukha sa pamilya ni Kara na masigit silang binibigyan ng privilege ni Daniel.
Ngunit hindi nila inaasang hantong sa ganito ang lahat. Ang kawawa kong anak! Iyak ni Lorna. Daniel, nasisiguro kung may malalim na galit kay Brenda ang gumawa nito. Hindi kaya? At saka makahulog ang tumingin. Ang asawa mo may kagagawa nito? Wala na akong ibang naiisip kung hindi siya lang. Naging matalim ang tingin ni Daniel dahil sa pag-akusa nito. Ngunit hindi natinag si Lorna at ilang sandali pa'y tinuro ang taong papalapit sa kanila. Siya! Sabay-sabay silang napalingon sa paparating. Walang iba ko hindi si Peter. Doktor siya sa ospital na to, kaya madali lang para sa kanya turukan ng ibang gamot ang IV fluids ng anak ko. Ani Lorna na lihim pang napapangiti. Ipapasa niyang sisi sa doktor dahil alam niyang makakilala ito si Kara. Marami nagsasabing may relasyon sila ni Kara, kaya hindi ako maaring magkamali. Si Eunice na kanina pa nagpalipat-lipat ng tingin kay Daniel at Lorna ay lihim namang natutuwa. Kung nagkataong maidiin ang sisi kay Kara ay madali na lang niya itong magagawa ng paraan si Brenda. Kill two birds with one stone. Tuloy nagharap ang dalawang lalaki sa isa't isa, hindi na itago ni Daniel ang inis matapos makita si Peter. Habang ito'y may kakaibang ngiti sa labing tila nangahamak. Gabing-gabi na pero nandito ka pa para alagaan ng sakabumulong. Babae mo. Really? Kung sa bagay, hindi ako tulad ng iba na kumakabit pa sa babaeng may asawa. Napalis ang ngiti sa labi ni Peter at napatiimbagang.